isang Facebook na ipinost ng isang Facebook user patungkol nga dito sa sabi ni Sara Duterte na kailangan daw kung ang ICC, mga kababayan, kung ang ICC daw ay ang tawag dito, ginagawa ng ICC ay para sa humanity, para sa kapakanan ng tao sa buong mundo. Karapatan ng sinuman sa buong mundo. Dapat daw si Digong bigyan din po ng karapatan na mapauwi sa Pilipinas. Kung ang sabi ni Sara Duterte kasi, mga kababayan, ay kung ang ICC daw ay ang inuuna ay kapakanan ng human rights or para sa tao, sana naman respetuhin din daw ng ICC itong rights ni Digong na pauwiin siya sa Pilipinas. So ngayon mga kababayan, hindi ito magandang pangdinig ni Senator Laila de Lima. Di ba? Ang sabi ni Senator Laila de Lima, mga kababayan, ito, sumagot si Senator Laila de Lima. Ang sabi ni Senator Laila de Lima, this provisional or interim release is no longer applicable to her father after he withdrew the Philippines from the ICC. If only her father did not withdraw the Philippines from the ICC, BP Sara can actually pursue the remedy of provisional release of her father in the Philippines. She cannot ask for his father's release now by simply mounting platitude to human rights. Yun ang sabi ni Senator Laila de Lima. Bakit, mga kababayan? Sabi ko sa inyo, ang pag-uwi ni Digong na uudlot, makakauwi na sana. Ang problema lang, nauudlot nga. Di ba, Sir Edwin, Sir June Madriaga? Naudlot. Bakit? Kung hindi lang winidraw ni Digong ang Pilipinas, pagiging miyembro ng ICC, di sana ngayon pinayagan si Digong na umuwi ng Pilipinas kahit maka-hospital arrest siya or kahit maka-house arrest siya, nasa Pilipinas sana siya. Ang problema kasi mga kababayan ay hindi na po tayo miyembro ng ICC. Ngayon, ang mali lang kasi kay Digong, kung hindi siya umuwi galing sa Hong Kong, di sana hindi siya makulong. Ang problema lang, sabi nga ng GMA News sa kanilang source, meron daw kasing namimilit na pauwiin si Digong. Ang sabi daw kasi, kung hindi tayo uuwi, ang tingin ng tao sa atin, mahina tayo. Ngayon, ang lolo ninyo sa sobrang kayabangan, nagsalita doon sa Hong Kong. Ang sabi niya, pagsisipain ko pa yung ICC yan eh. Pagdating niya sa airport sa NAIA, ayon, nahuli ang tanga. Diba? At ang sabi niya, yung ICC, pagsisipain ko pa kayo. Ito. May video tayo mga kababayan. Iyon ang sabi ni Laila de Lima. Na kung hindi lang winidraw ni Digong, ito. Duterte, sisipain ang ICC. Alam niyo, makakauwi na sana si Digong eh. Sila dito bukas, umpisahan ng yung former president. Balita ko. Could you provide us Ito mga kababayan. Yung sa Could you Ito provide us balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putat. Yung Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa
ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga puta. Diba? Oh. Ang Rodrigo Roa Duterte. Diba? Sabi niya, matagal na pala akong daw hinanap ng mga putang ina yung pagsisipain ko yan. Nung nadating sa ICC, I am Rodrigo Roa Duterte. Putang ina, puro kayabangan ng hayop eh. Ayan. Oh, yan yung sabi ni Laila de Lima, mga kababayan. Ang sabi kasi ni Senadora Laila de Lima, ganito po. Wait lang nawala. Ito. Sabi ni Senador Laila de Lima, ayan, sa post niya, several times we really wonder why BP Sara despite being a lawyer. Totoo naman talaga. Diba? Oo. Chooses not to talk like one, but to be able to talk like a lawyer. She should first read the Rome Statute. It says there's that the provisional or interim release of a person arrested by virtue of an ICC warrant can only be granted if the custodial state is an ICC member and therefore guarantees the surrender of the subject upon order of the ICC. Actually, mga kababayan, ito nga, sabi ni Laila de Lima, bakit daw hindi subukan ni Sara magbasa? Abogado naman daw siya. Kung ang pag-usapan natin ay abogado lang, bakit hindi magbasa si Sara? Ayan she should first read the Rome Statute. It says there that the provisional of interim release of a person arrested by virtue of an ICC warrant can only be granted if the custodial state is an ICC member. So yun nga yun. Kung hindi lang tinanggal ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, pwedeng mag-house arrest, pwedeng mag-hospital arrest si Digong. 'Di ba? Ang problema lang kasi sa sobrang yabang ni Digong, putang ina, wala daw jurisdiction. Wala na ngang jurisdiction. Ulit-ulitin ko mga kababayan, lalo na sa mga DDS na nod sa akin. Wala na po talagang jurisdiction ang Pilipinas or ang ICC sa Pilipinas. Ang problema lang kasi mga kababayan, yung kaso kasi habang i-final ni Trillanes yun at sa mga kasamahan ni Trillanes, may jurisdiction pa, miyembro pa tayo. So ngayon, nung tinanggal ito ni Digong, sa mga nagtanong, kailan ba i-final yan ni Trillanes, Kent? 2017 po. Pagka 2018, pinoprocess na 1 taon. Pagka 2019, tinanggal ni Digong, kumbaga ganito, example ko sa inyo. Tayo po kasi, mga kababayan, para tayong kumuha ng ticket ng barko. Bakit? Kahit tapos na yung buwan, pero once na nakabili ka ng ticket doon at wala namang expiration yung ticket mo, tuloy-tuloy yun. Ganito. Halimbawa, kumuha ka ng ticket sa barko na cruise ship. Ganito Turo ko sa inyo, mga DDS. Halimbawa, kumuha ka ng ticket kasi gusto mong mag-cruise ship. Ngayon, yung ticket na yon, mga kababayan, yung ticket na yon, halimbawa, kumuha ka ngayon June. June 5. Ma-expired yung ticket na kinuha mo, June 5 next year. Ngayon, wala pang June 5, December, halimbawa ngayon, May. June, July, August, September, October, December. Pagka 6 months, hindi mo na tinuloy. Pero, ang expired nung ticket mo, hanggang June pa next year. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yun kahit pinutol na ni Digong. 'Di ba? Sinabi naman niya ni Attorney Cristina Conte, na abogado ng mga ICC ng war on drug victims ni Digong, na kahit tinanggal na ni Digong ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC, ang problema kasi, may i-final na kaso doon. Yung kaso na yon, walang katapusan yun, infinity yun, tuloy-tuloy. Once na itinatak na yun doon, once na ine-record na yun doon, hindi ka na mabubura doon. 'Di ba? Wala yung katapusan, 'di ba? Marilo Sublilon, bakit ba ako magigilit ng liig ko
Kung hindi pa nga nakauwi yung idol mong putang inang matandang magnanakaw na kurakot na drug lord. Yeah? Bakit ako magigilit ng liig? Pauwiin nyo muna yung putang inang matandang si Digong. Yeah? Tanong kayo ng tanong kung kailan ako magilit. Pauwiin nyo yung putang ina ninyong Digong. Di ba? Pagod naman magilit ako, hindi pa nakauwi. Lugi ako, putang ina, malayo pa ang mararating ko. Yung Digong ninyo, isang utot na lang, patay na yun. Di ba? Tanong kayo ng tanong, kailan ako magilit? Putang ina, yung panggilit ko doon, kinakalawang na. Di ba? Yan ang problema kasi sa inyo. Abogado si putang inang Digong at abogado si putang inang Sara. Pero hindi nagbabasa. Alam ni Duterte na siya din ang kadahilanan na hindi siya makakauwi. Bakit? Tinanggal niya ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Kung nagbasa lang sana si Sara sa Rome Statute, it says there that the provisional of interim release of a person arrested by virtue of an ICC warrant can only be granted if the custodial state is an ICC member and therefore guarantees the surrender of the subject upon order of the ICC. Di ba? Putang ina, pumayat na nga daw si Digong doon. Na kasi, di na makalulo. This is no longer applicable to her father after he withdrew the Philippines from the ICC. ICC, if only her father did not withdraw the Philippines from the ICC, BP Sara can actually pursue the remedy of the provisional of interim release of her father in the Philippines. She cannot ask for his father's release now by simply mouthing of platitude to the human rights. Hindi mo gamitin na may karapatan ang tatay niya. Hindi niya pwedeng gamitin. Marilo Sublihon. May karapatan akong magbura, live ko to eh. Putang ina, si Sara si Basti nga, nagmumura ko ba hindi? Huwag mo ko turuan, mas matanda pa ako sa anak mo. Ngayon, legal remedies in the law do not consist of baseless and random invocation of human rights without context. As a lawyer, BP Sara should know that. It seems she's only speak now for a human rights to appeal the emotions while she and her own father never respected the human rights of the victims of Davao Death Squad and the Philippine Drug War. Totoo naman talaga. Ngayon, naghahanap-hanap sila ng human rights para kay Digong. Pero sila noon, nung nagpapatay, inisip ba nila na may human rights? Kung naalala ninyo mga kababayan sa panahon ni Digong, magkano ang binigay niyang pondo sa human rights? Piso. Naalala ninyo noon? Nung presidente si Digong, human rights pinunduhan lang ng piso. Piso ba yun o 20? Correct me if I'm wrong. Sa panahon ni Digong, gusto nyong makita? Human rights kayo. Nung panahon na nagpapatay kayo, wala kayong pake sa human rights. Ngayon, naghahanap kayo ng human rights. Sabi nga dito ni Laila de Lima, legal remedies in law do not consist of baseless and random invocation of human rights without context. Bakit nasabi ni Laila de Lima yon? Hindi ka po pwedeng manawagan ng human rights sa tatay mo. Bakit? Ano bang ginawa sa tatay niya? Binunutan ng koko doon? Tinanggalan ba ng ngipin na walang anesthesia? Binartolina ba? Binubugbog ba doon? Nagkapasa ba ang tatay niya? Kaya magtawag ka ng human rights? Tinurture ba ang tatay niya sa loob? Yun ang sabi ni Laila de Lima. Random invocation of human rights without context. Masabi mo lang na manawagan ka na mayroong human rights at kailangan ng rights ng tatay mo kung ang tatay mo dun sa loob ay binartolina, tinurture, tinanggalan ng kuko, binunutan ng ngipin na walang anesthesia. Ang putang ina yung ICC parang hotel. May computer, may TV, may kusina, may lababo, aircon pa. Diba? Yan ang problema sa inyo, mga kababayan, lalong-lalo na mga DDS. Naghahanap kayo ng human rights. Sabi nga ni Laila de Lima,
Legal remedies in law do not consist of baseless and random invocation of human rights without context. Yeah. Paano ka sasabihin diyan na invocation of human rights o random? Wala ka namang pagbabasihan para hingian mo siya diyan ng karapatan. Kung ang ICC daw human rights ang nasa kanilang ginagampanan, kapakanan ng sambayanan, sana daw bigyan ng respeto ng ICC ang karapatan ni Digong. Diyos ko, abogada nga daw, sabi ni Laila. Pero hindi alam ni Sarah kung anong ibig sabihin. Di ba? Ngayon, nanghihingi kayo ng human rights. Puro kayo paawa. Sabi nga ni Laila de Lima, hindi po yan makakalaya si Digong, Sarah. Hindi po pwedeng gamitin ni Digong ang kanyang mga supporter at sabihin nanalo siya pagka-mayor, may karapatan siyang makauwi. Hindi din po pwedeng gamitin ni Digong na siya po ay minahal ng tao kasi rally dito, rally doon, siya ay makakauwi. Bakit? Kung pagbabasihan natin, mayor si Digong, may karapatan siyang iuwi kasi binuto siya ng tao. Ang tanong, sa Davao lang po yun, hindi po sa buong Pilipinas. Kasi kung sa buong Pilipinas, presidente siya at siya ang nadalo, may karapatan na makauwi siya. Mayor lang po siya ng Davao. Davao lang po ang bumuto sa kanya. Di Davao lang din ang nag-represent, hindi buong bansa. Pangalawa, kung si Digong ay minahal ng Pilipino kaya rally dito, rally doon, rally ganyan. Ang Pilipino po ngayon, 120 million po. Yun bang mga nag-rally sa iba't ibang lugar, umabot ba ng 120 million? Hindi nga abot 1 million lahat yun eh. Di ba? Yun ang pagbabasihan ninyo. Mga DDS, hindi mangyayari at walang saysa yung pagsisigaw-sigaw nyo dyan. Kahit pa mag-araw-araw kayo mag-rally dyan, maubusan kayo ng pundo. Walang ligo, walang tulog, walang kain, walang mumog, bahog bilat. Di ba? Nang lisik na yung mga mata sa sobrang gutom, bilad sa araw. Walang saysa yan. Yung pag-rally-rally ninyo at walang saysay kayong mga supporter. Hindi kayo pakinggan ni Digong. Sabi nga ni Basti, si PBBM, weak talaga yan, mahina yan, tignan nyo. Yung midterm election, hindi nanalo ang kanyang kandidato. Samantalang yung kandidato ni Digong, 10, 3 lang napasok. Yung kandidato ni